Jesus, the soon coming King, ang ating binibigyang diin. Isa sa mga ministeryong ginawa at gagawin pa dahil second coming ito eh. So ang kanyang gagawin ay to bless ang lahat ng mga anak ng Diyos at siya ay tatawaging hari ng mga hari. Kaya in-specify ang kanyang ministeryo dito sa kanyang muling pagbabalik. Kagaya ng sinabi ko kanina, there are many verses that tells us the second coming of Jesus Christ, and He will be hailed as Lord of Lords and King of Kings, ayon sa Revelation 17 verse 14. And He has on His robe and on His thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords, according to Revelation chapter 19 verse 16. So, napakaganda na malaman natin na siya ay muling babalik at sa kanyang muling pagbabalik, siya ay tatawaging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Binasa ko ang buong aklat ng Matthew 24 at sa verse 1 to 14 ay nagbigay ng diin ang Panginoong Jesucristo patungkol sa mga signs of the last days. At kanyang pinag-usapan na magkakaroon ng mga false messiah. At kung ating titingnan ngayon, marami na talagang false messiah na kahit si Kibuloy ay inaangking say anak ng Diyos at lahat ay dadaan sa kanya bago makalapit sa Ama. Look at that. Grabe ngayon. At hindi lang kay Kibuloy, kundi marami pang mga false messiah. At siguro ang panghuli ay sa Antichrist na magiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo pero iba ang kanyang layunin sa kanyang pagre-reign ni Antichrist. So, salamat sa Diyos dahil may banal na kasulatan na pwedeng maging basihan kung sino at ano ang ating Panginoong Jesucristo. Maliban sa false messiah, the world violence ay nariyan. Ang mga kaguluhan sa buong mundo ay nangyayari at presko pa sa ating isip ang gera ng Russia at Ukraine, ang mga Israel at Hamas at marami pang ibang nagkakaroon ng kaguluhan. Maliban sa world violence, nariyan din ang natural disasters. Ito ay mga bagyo na pumipinsala ng maraming mga pananim at maraming tao ang namamatay. Kahit sa Pilipinas, the other month, ang Northern Luzon ay binabagyo ng marami. At ang panghuli nating nalaman ay doon sa Mindanao, sa Davao del Norte. Dahil sa malakas na ulan, nagkaroon ng landslide. At dahil sa landslide, napakaraming namatay. Yung iba hindi pa nakita at marami po ang nasugatan. So maliban sa storms, maliban sa mga bagyo, may iba't iba pang disasters na nangyayari. Nariyan ang lindol, nariyan ang tsunami, nariyan ang mga tornadoes sa iba't ibang bansa ay patuloy na nagaganap at maging yung mga wildfire ay talagang nangyayari. Ito ay nagsasabing malapit nang darating ang ating Panginoon. Maliban sa natural disasters, persecutions, maraming pag-uusig. Kahit ngayon sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga communist country, marami ang pinapatay dahil kay Kristo Jesus. Maraming mga missionary ang namamatay na kahit ang mga iglesia ay sinusunog dahil sa matinding pag-uusig. Ito ay mga pangyayaring nagaganap na ngayon. Apostasy. Itong apostasy, ito yung mga Kristiyanong tumatalikod sa Diyos. Alam na alam nila kung sino ang Diyos. Pero maraming tumatalikod na nakakalungkot sa ibang mga bansa, kahit sa UK,
Yung ibang mga simbahan, sa halip na simbahan ay ginagawa ng commercial. Kahit sa Amerika, yung mga malalaking mga simbahan ay hindi na sinasambahan, kundi iba na ang pag-aari at iba na ang ginagamit ng mga building na iyon, which is nakakalungkot. At ito ay mga babala para sa atin. Apostasy, world evangelization, nakakagulat na kahit anong pag-uusig, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay nagpapatuloy. Amen? Ito ang napakaganda dahil ito'y suportado ng ating Panginoon sapagkat ito ay isa sa mga misyon na kanyang iniwan sa mga disipulo na nagsasabi sa Matthew 28, verse 18 to 20, na nagsasabing, all power and authority has been given to me. Therefore, go and make disciples, baptizing them in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Teach them to observe, to obey all the commandments that I have told you. And lo, I am with you even to the end of the age. Grabe, ito ang mga iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na, nung siya ay, after His resurrection, 40 days na ipinagpatuloy niya ang ministeryong kanyang pinagsimulan. Hanggang siya ay kukunin na. Tinutukan niya ang kanyang mga disipulo sa last week ng kanyang pananatili dito sa lupa. Patuloy niyang kinuruan ng kanyang mga disipulo ng masinsinan para maihanda ang kanyang sarili dahil malapit nang ma-ascend ang ating Panginoon. At nung nagtuturo ang ating Panginoon sa mga disipulo, nakita niya, nung siya ay unti-unti nang pumapaitaas, nakita na banaag ang kalungkutan ng mga disipulo kung kaya't ang sabi niya, ipapadala ko ang banal na Espiritu sa inyo para may kasama kayo, may gabay kayo, may magtuturo sa inyo, may magkakaroon ng kalakasan kayo, may kapangyarihan kayo. And lo and behold, sila'y pinaipon sa Apirom, dumating ang banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes! At nung siya'y malapit ng mag-asin, ang sabi niya, kung paano ako'y inyong nakita dito sa lugar na ito, paakyat, makikita rin ninyo ang aking muling pagbabalik. Hallelujah! Makikita niyo dito sa lugar na ito ang aking muling pagbabalik na siya ay totoong darating. Amen? Kung ang Diyos ay nangako, totoo ang kanyang mga pangako at ito ay nagkakaroon ng tunay na kaganapan. Kaya dito sa Matthew chapter 24, nung nagtuturo ang Panginoon ng masinsinan, ang mga disipulo ay parang hindi masyadong maintindihan. Ang sabi nga niya ng mga disipulo, when will be the temple be destroyed? At ang pangalawa ay, what will be the sign of your coming? At ang pangatlo ay, which will be the end of the age? Ito ang mga tanong ng disipulo. At sinsirong sinagot ito ng ating Panginoon. Malakas, may puwersang sinagot ito. At ang kanyang sinabi ay, keep watch. Keep watch. Magbantay kayo. Dahil hindi alam ng sino man kung kailan darating ang anak ng Diyos. Hindi alam ang oras, hindi alam ang araw, hindi alam ang buwan, hindi alam ang taon. Magbantay lang kayo. Nang ibig sabihin, maging alerto po tayo, gising po tayo, para magbantay, para ating mamalayan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Keep watch for the coming of the King of Kings and the Lord of Lords. So ang unang responsibilidad ng mga mananampalataya ay to keep watch, magbantay. Ang tanong ay, nagbabantay ba tayo?
Tinitingnan ba natin yung mga signs of the last days? Tinitingnan ba natin kung ang buong mundo ay nakarinig na ng magandang balita, ang lahat ng tao sa bawat sulok ng mundo? Kailangang bigyan natin ito ng atensyon dahil kung hindi natin alam, naabot na pala ang lahat ng tao, hindi tayo nakamalay. Lalo na kung hindi natin narinig yung malakas na boses habang bumababa ang Panginoong Kristo. Hindi natin narinig ang boses ng Arkanghel at hindi natin narinig ang tinig ng trompeta. Hindi natin namalayan hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Kaya nga, keep watch. Magbantay po tayo dahil sigurado ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito sa verse 42 to 44 ay binigyang diin ang keep watch. Ano ang ibig sabihin ng keep watch? What is meant by keep watch? Sa dictionary, nakita ko na una na meaning ay to keep awake or stay awake. Manatiling gising at laging gising. Another one is to be watchful and sleepless. Meaning to say, we must be alert. We must be alert, awake, enthusiastic. Di ba may awit? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Grabe, no? Buhay ba tayo? Alert ba tayo? Gising ba tayo? Yeah, kailangan lagi tayong nagbabantay, gising, buhay. And another meaning is to be vigilant. Ang ibig sabihin, we are carefully noticing the dangers or any problem. Patuloy tayong nagiging masikap, masigasig, na nagmamatyag sa mga problema, sa mga dangers na nangyayari. Vigilant. Kaya we need the power of the Holy Spirit to discern everything what was going on. Dahil kung wala ang banal na Espiritu, hindi natin namamalayan kung ano ang nangyayari sa mundong ating kinaroroonan. Lalo na kung tayo ay busy sa iba't ibang mga bagay. Hindi natin na napapansin kung ano ang nangyayari sa buong mundo. So the Lord said, keep watch. Keep watch. What does it mean to keep watch? One is, the believer should be ready, watching for the Lord's return. Ang bawat mananampalataya ay maging handa sa pagbantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Ang sabi nga ay, hindi natin alam ang eksaktong oras ng kanyang muling pagbabalik. Kaya nga, magbantay tayo at maging handa tayo anytime na siya ay muling bumalik. Secondly, the believer's watches his ministry and his duty to God. Kailangang magbantay tayo kahit sa ating paglilingkod. Salamat dahil sa okay yung mga kalalakihan na. Kala ko ay choir ang aawit, mga kalalakihan pala. Maganda rin kung paminsan-minsan. Kaya, bantayan po natin kahit sa ating paglilingkod, malaki o maliit, bantayan po natin kung ang ating paglilingkod ay tama at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. Kung mali ang ating motibo, kung mali ang ating layunin, kahit hirap na hirap ka pa sa paglilingkod, kung hindi tama ang ating ginagawa, at ito ay naaangkin natin ang ating mga ginagawang paglilingkod, walang saysay yung ating ginagawa dahil ang karapat-dapat lang na maitaas at maitanghal sa ating paglilingkod sa Diyos ay walang iba kundi
ang ating Panginoon. Amen? Pwede bang malakas na palakpak sa ating Panginoon? Yes. Thirdly, the believer watches his attitude and behavior sa verse 45 to 49. Kailangang bantayan din natin ang ating sarili, ang ating ugali, ang ating mga katangian. Nagbago na ba talaga tayo? Sa ating sarili? Nung nagsimula tayong tumanggap sa Panginoon, may nakita bang pagbabago? Well, yung iba ay opo. Pero kung minsan ay nabalik. Pabalik-balik. Ang sabi nga sa James, quit kidding yourself. Huwag tayong maglaro sa ating pagiging Kristiyano. Dahil sa ikaw lang ang nakakaalam kung sino ang ating niloloko, yung ating sarili o ang ating Panginoon. Pero kailanman, hindi natin maluloko ang ating Panginoon. Amen? Ang ating sarili, ang ating niloloko. So, the believers watches his attitude and behavior. Our mind should stay upon the Lord's return and walk soberly and godly among others. Habang tayo'y nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, lumakad tayo ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. At ang sinabi nga sa Titus chapter 2 verse 12 to 13, teach us to say no to ungodliness and worldly passion. Turuan niyo ako na magsabing alisin na natin yung lahat ng bagay na gawaing hindi makadiyos. At yung ating laman, kung anong gusto ng ating laman, ay wag na nating gagawin sapagkat ito ay warning ng ating Panginoon sa atin. Kundi ang sabi ay, but we should live with self-control and live uprightly and godly in this present age while we are waiting for the blessed hope, and this is the glorious appearing of our Lord Jesus Christ, our great Savior, King of Kings and Lord of Lords. Yes, kung tayo ay nanghihina na at nawawalan ng pag-asa, remember this. If you are not believing that Jesus is coming back, tatlong bagay ang na-develop sa ating buhay. One is, it develop a cold heart. Pag hindi ka na naniniwala na ang ating Panginoon ay darating, at magsasabi tayong, matagal na yan. Yung lahat na nagsabing babalik ang Panginoon, nagkamatay na. Hanggang sa ngayon, hindi pa dumarating. Pag yan ang ating kaisipan, unti-unti tayong nanlalamig na sa ating iniisip na darating muli ang ating Panginoon. Secondly, it will develop a worldly attitude. Yung ating dating ugali na masama, hindi mabuti, ay unti-unti na naman nating nababalikan. Dati-dati, yung papanghingasa, ngasing-ayasing pa'y napanghingasa aray. Agtiyang nasiling ay nalipat yang ko na ako, sorry. Nalipat yang. Kaya, yung ating mga ginagawa noon ay unti-unting mababalikan once na tayo ay nagduda na sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. And thirdly, it will develop an unfaithful life. And if not even careful, ang sabi ay, he may even like the scoffers and laugh at the promise of Christ's return. Kaya, yung ating dating pagiging matampat, laging present sa pananambahan, sa Bible study, sa prayer meeting, at laging nagatin ng mga fellowship,
unti-unting nawawala. Dahil nahatak na ng sistema ng mundo na kahit yung ating dating ginagawa na tayo sinsirong naglilingkod, unti-unting nanghihina at nawawala na ng pag-asa. At ang sabi nga ay parang naging kagaya na tayo ng mga scoffers na hindi naniniwala sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Tumatawa, ha ha ha, sabi darating, hindi naman. So ganyan ang nangyayari kapag tayo ay nagduda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pangalawang ibig sabihin ng keep watch ay the believer's watches by being ready to die to meet the Lord through death. Ang mananampalataya ay laging handa na nagbabantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Mga hulugan man ng kamatayan, kahit mamatay siya, na naniniwala na darating muli ang ating Panginoong Jesucristo, mangyayari yun. Dahil sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mamimit niya ang ating Panginoong Hesus. Amen? Naalala nyo yung sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18 na talagang mamamalayan yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil maririnig niya yung malakas na boses habang bumababa ang Panginoong Jesucristo. Maririnig niya ang boses ng Arkanghel. Maririnig niya ang tunog ng trumpeta. At maliban dito sa tatlong announcement sa pangling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay may tatlong pangako siya na nagsasabing the dead in Christ shall rise, shall be caught up. Ang namatay kay Kristo ang unang bubuhayin. Kasama yung mga buhay na nanatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo. At siya ay mananatiling kasama. Saan man naroon ang ating Panginoong Hesus, ay naroon din yung lahat ng taong namatay na nasa kay Kristo at binuhay in a twinkling of an eye. Yung kanyang katawan from corruptible to incorrupt body ay nag-change from visible to invisible, ay mananatiling kasama na ng Panginoon doon sa alapaap at sa kanyang muling pagbabalik. Kasama na yung lahat na na-caught up, na na-rapture, kasama ng muling babalik, kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, keep watch, magbantay, dahil ito ang habilin ng ating Panginoong Jesucristo. So, dahil kong ipaliwanag itong salitang i-share ko itong tatlong parabola para lalo nating maintindihan yung salitang keep watch. Ang first parable ay yung binasa kanina natin sa verse 43 to 44 na the owner of the house, ang first parable. Itong owner ng house, gusto niyang magkaroon ng bahay. At hindi lang magkaroon ng bahay, kundi ang bahay ay mapuno ng iba't ibang magagandang mga kagabitan. Maganda ang mga tsopa, maganda ang mga higaan, maganda ang mga furniture, at maliban dito ay may mga valuable things pa. Siguro may mga alahas pa, may diamante, may silver, may gold, marami na nakaka-attract sa mga magnanakaw. Kaya naisip ng owner of the house na ito na nagre-represent ng professing believer, naisip niya baka may pumasok na magnanakaw at naisip niya na magbantay siya. So, nagbantay siya. Hindi siya natulog, gabi-gabi nagbabantay siya. Nag-iikot, nagmamatyag kung anong mga tinig ang maririnig o mga signs, kung may mga kakaluskos dyan. Aware siya dahil nagbabantay siya. Pero in the long run,
Hindi siya nagtagal. Sino magtatagal kung gabi-gabi ay magbantay ka? Kaya napagod siya, naantok siya, hanggang dumating na hindi na niya makayanang magbantay. Dahil sa kanyang pagkakatulog, kahit maingay pa, ay hindi na nakamalay dahil tulog na tulog, dahil pagod na pagod. So, yung pintuan, kahit naka-voltage yun, nakalock, kahit sinira at malakas, hindi na nakamalay, nakapasok ang kaaway at nanakawan yung may-ari ng bahay. Itong ori ng bahay ay nag-fail sa kanyang pagbabantay dahil hindi siya naglagay ng gwardiya. Maganda siguro kung naglagay siya ng gwardiya, no? Hindi siya mapapagod. Pero hindi siya naglagay. Kaya napasok ang kanyang bahay dahil sa wala siyang gwardiya na inilagay. Kaya the owner simply failed sa kanyang pagbabantay. He did not stay long enough watching. He did not keep his mind long enough. He did not keep listening to the noise signs long enough. Kaya yun ang nangyari. Napasok ang kanyang bahay at nanakaw yung kanyang mga mahalagang bagay. So, napakahalaga. Kagaya ng sinabi ko, ang owner of the house symbolizes our heart, our life. Kung tayo ay busy sa ating buhay at hindi natin ito inaalagaan, especially yung mga bagay na makalangit, mga bagay na tumatagal, at tayo'y nakatutok sa mga bagay na mga temporal, tandaan po natin, mawawala yun. Mananakaw yun. Pero kung ating pakikinggan ang sinabi sa Colossians chapter 3, nagsasabing, let your mind sit on things above, not on things on the earth. Maganda ang laman ng ating kaisipan dahil tayo ay nag-iisip, nagbabantay na mga bagay na narito sa lupa ay walang kwenta, kundi yung mga bagay na makalangit ay pawang mga mahalaga. So, Christ pointed to disciples is very clear. Very clear. Ang sabi nga niya, readiness is very essential. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo ay, we must be vigilant. We must be vigilant. We are diligently living a life of righteousness, looking for His return. Kailangang maging masikap tayo, maging masipag tayo, porsigido tayo na magbantay para pagdating ng ating Panginoong Hesus ay atin pong mamamalayan. We are diligently living a life of righteousness, looking for His return. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 11 to 13, since everything will be destroyed in this way, what kind of life you ought to be? You ought to live a holy life and godly lives. Kailangang mabuhay tayo na mayroong kabanalan at buhay na pawang makadiyos. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Actually, ito ang ating inaasam-asam. Yung bagong langit at bagong new earth, bagong mundo na itatatag ng ating Panginoong Hesukristo. So Christ gave two reasons
Kaya ito kanyang pinupursige. One is, He is definitely coming. Sinusigurado niya na siya ay muling darating. He is coming an hour where the unexpected will not expect Him. Yun ang nakakalungkot. Siya'y darating doon sa hindi natin inaasahan. Kaya nga, keep watch. At ang sabi sa Luke 12:39-40, but understand this, if the owner of the house have known of what hour that the Lord is coming, he would not let his house be broken into. Kung alam lang ng Panginoon, ng taong ito, ng owner ng house, ang pagdating ng Panginoon, hindi masisira ang kanyang bahay at hindi siya mananakawan. Notice these words of Jesus. The Lord's return is imminent. Therefore, we must stay alert and be diligent in looking for His return. Secondly, the owner of the house can represent a man's life. Kaya nga, everyone is responsible for taking care of his life. Bawat isa sa atin ay maging responsable na alagaan at tingnan ang ating sarili. Dahil sinabi ng Panginoon, Christ says, we must keep our house, our life, by watching and being ready for His return, for He may return at any moment. Any moment, siya ay muling babalik. The second parable is a faithful and wise servant. Sa verse 45-51. A faithful and wise servant represents a genuine believer. A person who not only profess Christ, but live for Christ. And the simplest believer is to be faithful and wise no matter who he is or what his calling it or what he is calling us. Yes, maging tapat po tayo at maging matalinong lingkod ng Diyos. Ano man ang ating katayuan sa ating Panginoong Hesus. Kung man ay binigyan ng tungkulan, malaki o maliit, maging tapat po tayo sa Kanya. Christ put this parable in the form of a question na nagsasabing, who then is faithful and wise? Sino nga ba ang tapat at matalinong mga lingkod? Siyempre, ikaw lang ang makakasagot sa sarili mo. Ako lang ang makakasagot sa aking sarili kung ako ay tapat, kung ako ay matalino. Ito ang ating dapat isipin. Tapat nga ba ako? Matalino nga ba ako? Kung ating talino ay dito lang sa mundo, walang mapapala. Pero kung ating talino ay mula sa taas, maliit na bagay na ating ginagawa ay mayroong reward sa ating Panginoon. Amen? Yes. Christ said about His faithful and wise servant, His responsibility is twofold. One, He is to oversee the master's household. He is to oversee the master's household. God appointed him for his household to oversee, and he is not appointed by any servant. So, ang pinakamaster natin ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Of course, nagtawag siya ng mga lingkod, kagaya ko, kagaya kay Pastor Andro, at sa lahat ng mga leaders na narito, tayo ay pinili at itinalaga. At gusto ng Panginoon na tayo ay maging tapat sa ating mga paglilingkod. Amen? So ako'y natutuwa dahil sa ang mga lingkod ng Diyos ay gumagawa ng kaparaanan para tayo ay mabigyan ng katungkulan at gawain. Pero sa ating pagtanggap ng katungkulan, gawin po natin alang-alang sa Panginoon. Amen?
kung sakali mang nagtalaga sa atin ay pastor, parang itinalaga ka rin ng ating Panginoon sapagkat ang pastor ang ginawang overseer sa kanyang mga tupa. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Yes. Another is, He is to provide food for the family of the master. Kaya nagpapasalamat tayo dahil sa yung ating mga leader ay binigyan ng mga Bible study. Binibigyan ng appointment para magturo ng salita ng Diyos dahil ang pagkain ng mga mananampalataya spiritually ay salita ng Diyos. Kaya mauhaw po tayo sa salita ng Diyos at pagkatapos magutom tayo sa salita ng Diyos, at the same time mauhaw tayo na mabuhay na mayroong kabanalan dahil ito ang inaasahan ng ating Panginoon. Another one ay binanggit din niya yung accountability ay binanggit dito. Sabi nga niya, He will judge what the faithful is doing. Yes, titingnan niya kung paanong gumagawa yung mga tapat. Anong kanyang nakita, yung faithful servant, nakita niya na naging faithful siya. He is faithful in less, he must be faithful also in much. So, ang ating pagiging matapat, ang kailangan ng Panginoon sa ating paglilingkod. Amen? Kaya wag po nating pabayaan ang anumang responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Sabi nga sa Matthew 24 verse 46, It will be good for that servant whose master find him doing so when he return. As 1 Corinthians chapter 4 verse 2, Now it is required that those who have given the trust must prove faithful. Lahat na mayroong pagkakatiwala, patunayan natin sa pamagitan ng ating pagiging matapat na mga lingkod. Dahil sa may nakalaang reward. His reward is unbelievable. The master will put the faithful servant over all his goods. Grabe no? Mas marami pang mga pagpapala ang kanyang ibibigay sa atin kung tayo ay napagkatiwalaan mula sa maliit na bagay. He who is faithful in less must be faithful also in much. Who is faithful and wise? Ang sabi nga, the believer who is doing so, and he is enduring and watching the task of the Lord has given to him. So ang tapat ay nanatili sa kanyang patuloy na paglilingkod. At may kasamang pagtitiis. May kasamang sakripisyo. Dahil tinuran din ng Panginoon ang sinumang tapat ang siyang maliligtas. Kaya, let us be faithful. Amen? Amen. And the third parable, which is the last, is a wicked servant. Sa verse 48 to 51, wicked servants represents a professing believer and not a genuine believers. He is unfaithful and untrustworthy. Sabi nga sa 1 Timothy 1:12, hindi siya tapat at hindi siya kaaya-aya. His life is tragic. Ang kanyang buhay ay magulo dahil sa nakapaloob at tatlong bagay na sa kanyang katauhan. One is, his attitude is negative. Ang laman ng kanyang isip ay laging negatibo. Laging oposisyon. Laging nagbabara sa mga magandang plano na ginagawa ng Diyos. Laging negative. Kaya pag negatibo ang kaisipan, ay talagang hindi na maniniwalang darating si Jesus Christ. Kaya ito ang kanyang attitude.
he is doubting the Lord's word and promises. He misinterpreting the Lord's coming or being only a symbol. He is ignoring the Lord's coming na napakatagal pa. Noon pa, wala pa hanggang sa ngayon. His behavior is evil. Not only he is always in negative attitude, but his behavior is evil. Yang sabi nga, his attitude determines his behavior. He acts unjustly. He lives carnally. Kaya yung kanya mga ginagawa ay hindi matuwid. At laging carnal ang kanyang laman, ang kanyang isip, maging ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. And his judgment and his judgment are certain. His end and his judgment are certain. So, ang kanyang wakas at ang kanyang kaparusahan ay siguradong kanyang makakamtan. Ang sabi nga, the Lord will catch the evil servants unexpectedly, sabi sa Revelation 6:15 to 17. And the Lord will condemn the wicked servant to death, ayon sa Matthew chapter 8, verse 14. So, ang wicked servant ay walang kahantungang mabuti kundi pawang, kasiraan ng kanyang buhay. The sin of the wicked servants who makes a false provision, thus servant terrible things. Yun ang mangyayari. Because he deceives him and others. He minimized the truth of eternity, of heaven and of life with God, and of every judgment which every man must face. Kaya yung mga katotohanan ay unti-unting binabawasan. So hindi na buong sinusunod. And he takes away from the message and effectiveness of the gospel. Inaalis na niya ang kapangyarihan ng magandang balita at sinasabing wala nang saysay ang magandang balita. Bakit pa kayo nagpapakapagod? Nagbahagi ng magandang balita. Bakit pa kayo nagpapakahirap? Pupunta sa yung iba sa mga kabundukan para maabot yung mga tao doon. Hindi na lubos naniniwala sa gospel ng Panginoon sapagkat wala na itong kapangyarihan. And he keeps people from the truth. Maliban sa kanyang tinutuga ang gospel ng Panginoon, ang lahat ng taong kanyang nakakausap ay kanyang inilalayo sa katotohanan. Huwag kang maniwala dyan. Hindi yan totoo. Negosyo lang yan. Para magkapira. Na kahit maganda ang ating layunin, na sila'y magkaroon ng kaligtasan, kung minsan nababarahan ng mga wicked servants dahil sa ang wicked servants na ito, ang naghahari na sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang espiritu ng kaaway, espiritu ng diablo. Kaya mga kapatid, be watchful. Alalahanin po natin itong tatlong parabolang ito na nagsisimbolo ng ating pagkatao bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kunin natin yung pangalawang parabola, be faithful and wise servant. Huwag nating gayahin ang wicked servant na ang kanyang kahantungan ay kasiraan at tunay na kapahamakan. Manindigan po tayo sa salita ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan ito dahil ito ang nagpapalakas sa atin para tayo ay laging magbantay sa kanyang muling pagbabalik. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, siya
ay babalik at tatawaging Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tayo ay sandaling tumayo at yumuko. Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mga salita na inyong binitiwan sa aming kalagitnaan, na nagbigay sa amin ng babala para kami ay maging handa at magmatyag sa inyo pong muling pagbabalik upang kami, O Diyos, ay hindi maiwan, kundi makasama po kami sa inyong muling pagbabalik. Makasama po kami doon sa alapaap na inyong iipunin ang lahat na namatay at nagtitiwala sa inyo kasama ang mga nabubuhay. Father, thank you so much for blessing us this morning with your words, with your power. Salamat po sa banal na Espiritu na nangusap sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon.